So ayun, mayong hapon po sa atong mga viewers, sa lahat po ng ating mga kababayan dito sa buong lalawigan ng Romblon. Ngayong hapon po ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon para makapanayam, mamit mismo ang isa sa magaling at iniidolo ng mga Romblomanon. Walang iba po si Ate B po. Kilala po siya bilang Ate B, ang congressional candidates para sa ating Lone District of Romblon, si Ma'am Vivian Rios Carmona. Maayong hapon, ma'am. Good afternoon po. Jobs, maayong hapon. Ma'am, ngayong hapon po, meron po akong mga katanungan sa inyo. Una, sa ating po mga taga-subaybay, marami pong nagtatanong na hindi pa po kilala. Although kilala, pero marami pa rin po yung mga kababayan nating nagbabase sa popularity na apelyido. So ngayon po, nagkaroon po tayo ng time. Sino po si Ate B? So, Ma'am Vivian Rios Carmona po. Tagasan po kayo. Nasa inyo po yung pagkakataon para magpakilala po sa ating mga kababayan dito sa buong lalawigan ng Romblon, sa 17 na mga munisipyo po. Okay. Jobs, una-una, maraming salamat sa panayam na ito na ibinigay mo and sa iyong mga viewers, sa ating mga nakikinig o nanonood. Good afternoon. Si Ate Vivian po ninyo ay tubong Cebuyanon. Ako ay pinanganak sa poblasyon San Fernando, Romblon at ako ay lumaki at nag-high school sa San Fernando. Nung ako ay nasa college na, ako ay pumunta sa Maynila dahil doon na po ako nag-aral. Then, ang mother ko na si known as Telang sa Sibuyan, San Fernando, siya ay dating midwife. At famous siya dahil marami siyang pinapaanak. At bilang isang Sibuyanon, nagugulat ako kung paano matutong makipagkapwa, maging mabait na tao, masunurin sa magulang at makajos. At syempre may pagmamahal sa kalikasan. So, through time, ang gusto ng mother ko ay maging teacher, yung kanyang anak. Lima kami magkakapatid, so ako ay gusto niya maging teacher. Bilang isang masunuring anak, ako ay nag-aral ng pagiging isang guro at eventually nag-law school din po ako, pumasok din ako sa pagka-abogasiya at pero hindi na rin po ako nag-bar, pero alam po natin ang batas, no? And then eventually nakapagturo din naman ako sa San Pedro College, I Academy, at Asia Pacific College. These are all in the city, in Manila. So, yung natutunan ko doon, after a while, naging negosyante ako. Because mahilig akong magserbisyo, tumulong. Kasi pinalaki ako ng magulang ko na tumulong lalo sa yung kinakapos. Kapos man sila sa financial, pero may malasakit, may pagmamahal, no, yung mga Romblomanon. Ngayon, eventually naging negosyante ako because I believe, Jones, I can give more if I have. I cannot give something which I do not have. Paano ako makakapagbigay ng wala ako? So, yun, Jobs, ang aking At ngayon, ako isang negosyante sa Manila-based, pero may bahay ako sa San Fernando, Sibuyan. Umuwi-uwi ako kada every month para mga musta doon at magbakasyon. Ganon. So, yun ma'am, thank you po. So, sa ating mga kababayan po, napakalinaw po, si Ma'am Vivian po is a native resident of Poblacion San Fernando, Romblon. So, ang next na katanungan ko po ma'am, ba't nyo po binalak na lumaban bilang congressman ng Lone District of Romblon na alam naman natin na yung makakalaban nyo is alam naman natin yung iba, legendary, kilala, at popularity. So, ano po yung nag-udyok sa inyo para lumaban at ikatawan yung ating lalawigan ng Romblon sa House of Representatives bilang Lone District of Romblon? Sa totoo, Jobs, wala akong balak pumasok sa politika kasi hindi ako politikera. Kasi kung papasok ko sa politika, nagsimula siguro ako bilang SB hanggang vice mayor or mayor. Ganun pa man, nung itong bago mag-file ng Certificate of Candidacy, niligawan nila akong tumakbo. Mayor hanggang sa Sangguniang Bayan member, pero sabi ko hindi. Susuporta na lang ako sa mga anti-mining. Pero nung dumating yung time na nagsimula na ang pag-file, nung bandang October, wala nagpa-file pa sa Congress, sa taga-Tablas. Yes. So naisip ko, patay, may issue kasi sa amin ng pagmimina. Yun ang aking naging parang malaking dahilan kung bakit ako pumasok sa politika na hindi naman ako ready. Pero, ang ganyan namang sitwasyon ay sanay naman tayo dati magsilbi. As I stand here, I'm the president of my Rotary Club in Manila. Also, I am
I do a lot of community service, nagsiservisyo na tayo sa Maynila. Pero sabi ko, bakit hindi ngayon ako manindigan para sa Sibuyan? Kasi Jobs, alam mo, pag sila po ulit ang nakaupo, nanganganib ng isla ng Sibuyan ay mamimina na. Siyempre, magpupush sila ng magpupush. So sabi ko, walang naninindigan, wala rin nagpo-file from Tablas. Yes. So it must be someone from Sibuyan. Sa issue ng Mina po, walang nanindigan. Andito si Carmona, tubong Sibuyanan, ang mother ko Rios. To Sibuyan talaga. Ang father ko kasi Carmona, and from Iloilo. And obvious naman, hindi sikat ang apelyido ko dito. At hindi naman basihan ang pagiging sikat ng apelyido. Dahil eto nga, the fact that I file, meaning may ibubuga tayo, Jobs, no? Yun. So yon, narinig po natin yung stand ni Congresswoman, ang ating magiging susunod na congressman ng Lone District of Romblon. Ngayon po ma'am, mabilisan lang po, ano po yung inyong mga pangunahing mga plataforma na nais nyong plano or yung inyong pong mga gagawin pag kayo po ay nahalal or kung sabihin natin na kayo yung napili ng sambayan ng Romblomano, ano po yung mga pangunahin yung plataforma na nais nyo pong gawin para sa lalawigan ng Romblon? Sa totoo lang, Jobs, ang buhay ay hindi mo kailangan maging komplikado. Simple lang aking tatlong plataforma na iikot doon kasi ang 3 taon ay napakabilis. Yes. Kung madami tayong ipapangako, baka tayo rin ay mapako. So unang-una ang aking titindigan ay ang kalikasan. Kaya nga tumakbo tayo para hindi masira ang ating kalikasan because bawat Romblomanon o mamamayan ay may karapatang mabuhay ayon sa saligang batas, mabuhay ng payapa na na-enjoy ang kagandahan ng nature kasi ang pagkain natin, tubig at malinis na hangin ay nagmula sa nature na binigay ng ating Panginoon. Bakit natin sisirain na pwede naman tayo magkaroon ng alternatibo? So, tututukan natin ang kalikasan na patuloy natin itong alagaan ng mas magamit ito sa susunod na henerasyon. Maraming paraan para magkaroon ka rin ng livelihood dahil isa rin yan sa pangunahing plataforma ko, ang kabuhayan. Habang inaalagaan mo ang kalikasan, ito rin ay makakapagdulot sa iyo ng livelihood o kabuhayan sa mga tao para sustainable. And then, marami tayong pwedeng gawin livelihood. Isa na yan sa aking plataforma, Jobs, yung ating mga daungan. Marami tayong daungan na kung pwede na kaya nating i-open yung mga pantalan. Nang sa ganoon, mag-open tayo fast craft kasi nagagawa naman, di ba, sa ibang lugar. So, pwede tayong kumopya ng nagagawa sa ibang lugar na pwede gawin sa Romblon. Yes. And then, yung pinaka-importante sa lahat, ang kalusugan. Jobs, marami nang natayong clinic, marami ng building o hospital, pero tingin ko, kapos pa rin tayo sa modernong kagamitan. At yung serbisyo nga ay talagang masasabi natin. Kasi kahit ako, personally, ay alam natin yung tunay na estado at yung serbisyo ng ating mga pampublikong hospital. Sa pag-ikot ko rin, Jobs, maraming bayan. Alas 5 ng hapon, sarado na ang clinic. Kasi 8 to 5 nga naman ang clinic. So, hindi ka pwedeng magkasakit after 5 o'clock. Kasi dapat tomorrow ka magkasakit, no? Pero it's really absurd that this is happening in our province considering na nasa modern era na tayo. So, yun ma'am, ngayon po, bibigyan po kita ng pagkakataon para manawagan sa ating mga kasimanwa diri sa buong Tablas, sa Sibuyan, sa Romblon, sa Tres Islas, at maging sa Carabao Island po. Sa inyo po yung pagkakataon, pang ilang numero, si Congresswoman Vivian Reyes Carmona. Okay, magandang hapon po sa lahat. As I stand here, I have this deep sense of responsibility and excitement that I ask for your help, for your support sa darating po na Mayo 12. Sana po inyong ihalal ang numero 1 sa balota, yung Ate Vivian Rios Carmona. Sa balota po, ang nakalagay kong pangalan ay Carmona Vivian. Hindi nyo makikita ang Rios dahil nung ako ay nag-apply sa ng Certificate of Candidacy, sad to say, hindi yung pinasama ng COMELEC. And I'm very honest to say that. So, Carmona Vivian, ang hanapin nyo sa balota number 1. Sana po ay mapagbigyan ninyo ngayon ng chance na tayo mamuno sa buong probinsya ng Romblon. Isang term lang po hinihingi ko dahil hindi nga ako politikera, pero ang inyong abang lingkod ay nasa puso ang pagserbisyo sa kadahilanan. Ako na po ang apo sa tuhod ng ating naging gobernador na si Don Adriano Rios 100 years ago ang nakakalipas. So, nasa dugo natin ang pagserbisyo dahil tayo ay may puso tapat
at tunay po na magsisilbi sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. So ayun, maraming salamat po ma'am. So sa mga kababayan po natin, nawa ay doon sa mga nagtatanong, na patuloy na nagtatanong paulit-ulit kung sino si Ate B, sana po sa pamamagitan ng ating interview ay magkaroon na po kayo ng ideya at lawakan pa po natin yung ating pag-iisip. Pumili tayo ng karapat-dapat, yung makakalikasan at may pagmamahal sa ating lalawigan ng Romblon. So yun ma'am, maraming salamat po sa pagkakataon na ito para makapanayam. So sa ating mga kababayan, mga ka-idol at mga kasimanwa, sa buong lalawigan ng Romblon, number 1 po sa balota, Carmona Bibien. Maraming salamat po, maayong hapon, maayong gabi, maayong aga, at sa ato pa ng mga viewers sa buong lalawigan ng Romblon. God bless us all. God bless. Thank you, Job.